I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nauwi sa labanan ang komprontasyon sa pagitan ng ating bida na si Hajan at ni Jong Risan, ang patriarch ng Gogyong family. Inalok ni Hajan si Jong Risan na makipagtulungan siyang pabagsakin ang Combat King Demonic Clan. Nang tumanggi si Jong Risan, dineklara silang traidor na siyang ikinagalit naman niya. Ngunit inihayag ni Hajan na alam na niya ang plano ni Jong Risan na lumaya mula sa Divine Cult, kaya maituturing pa rin itong pagtataksil. Sa gitna ng kanilang sagupaan, biglang lumitaw ang sorong si Goldie, ang mahiwagang nilalang, sa isang mas malaki at mas mabangis na anyo kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa talam, at ang makapal na balahibo nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag, taglay ang nag-uumapo na kapangyarihan. Tangan-tangan niya ang isang malaking tigre na wala ng buhay. Ang bawat hakbang niya ay nagpapahiwatig ng isang hindi matitinag na lakas na bumabalot sa paligid. Natigilan ang lahat, at masamang tumingin si Goldie kay Jong Risan, tila ba sinasabi sa kanya na wala siyang karapatang galawin ang Inspector General. Ang presensya pa lamang nito ay sapat na upang sindakan ang kaharap. Kaya naman napaatras sa gulat si Jong Risan, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Sumiksik sa kanyang isipan ang isang tanong, ang sorong ito ba ay sumusunod sa Inspector General? Hindi niya inaasahan na ang mahiwagang nilalang na ito ay napasunod ng kanyang kaharap at isang palaisipan kung paano niya ito nagawa. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Goldie kay Hajan, at malambing na tumabi sa kanya, hinaplos naman ni Hajan ang malambot nitong balahibo sa may ulo bilang tugon. Si Goldie ay hindi lang isang alaga kundi isa ring kaibigan na tila matagal na niyang kakilala at kasama sa mga laban. Ang kanilang relasyon ay nagdagdag ng tensyon sa paligid, ipinapakita ang kanilang malalim na ugnayan at pagkakaintindihan. Bumalik ang tingin ni Hajan kay Jong Risan, ang mga mata nito ay puno ng paghamon. Anya, may gusto ka pa bang sabihin? Ang boses niya ay malamig, ngunit puno ng awtoridad. Habang nakababaw ang espada at nag-aalangan, sumagot si Jong Risan, nabanggit mo na alam ng lahat sa Divine Cult na naghahangad ako ng kalayaan. Sa kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan at panghihinayang, dahil mukhang ito na ang wakas ng kanyang pinangarap na kalayaan. Oo, mabilis namang sagot ni Hajan. Dagdag ni Jong Risan, kung gayon, nagpadala sila ng Inspector General imbes na mga hukbo para paksain kaming lahat. Ang pagdating mo ay isang natatanging pagkakataon. Dahil dito, napaisip ng mabuti si Jong Risan, at napagdesisyonan niyang itigil ang pakikipaglaban. Inihagis niya sa lupa ang kanyang sandata. Tanong ni Hajan, ibinaba mo ang iyong sandata. Ibig bang sabihin nito ay makikipagtulungan ka na sa pag-aresto sa kanila? Sagot ni Jong Risan, wala nang iba pang nakakaalam. Totoo na gusto kong kumalas mula sa Divine Cult, pero hindi ko ibinahagi ang hanggaring iyon kahit kanino. Tanong naman ni Hajan, ano naman ngayon? Desididong sagot ni Jong Risan, tapusin na natin ito sa akin. Ako lang ang nag-iisang nadungisan ng ganitong masama at mapanganib na ideya. Walang sino man sa aking angkan ang nakakaalam nito. Patayin mo na ako ngayon din mismo, at iligtas mo ang aking angkan. Lumapit si Jong Risan at humarap kay Hajan, dagdag pa niya, alam kong hindi ganun kahalaga ang aking buhay. Ito ay isang pakiusap, sana ay huwag mong isipin na may ibang kahulugan ito. Sabi ni Hajan, uulitin ko ang aking tanong. Papunta kami ngayon sa Combat King Demonic Clan upang pabagsakin sila gaya ng iniutos sa amin. Ngunit wala kaming sapat na puwersa. Tutulungan mo ba kami? Inilahad ni Hajan ang kanyang palad, isang simbolo ng kanyang hangarin para sa pagkakaisa at kooperasyon sa kabila ng kanilang tagisan at di magandang simula. Ang galaw na ito ay tila mapagpakumbaba ngunit ito ay mabigat na alok ng kapatawaran at isang pagkakataon para kay Jong Risan na iligtas ang kanyang buong angkan sa isang mapanganib na sitwasyon.
Natigilan si Jong Risan, gulat at hindi makapaniwala sa ginawa ng Inspector General. Matapos ang lahat ng kanilang naging sagupaan at sa kabila ng matinding tensyon sa pagitan nila, hindi niya inasahan na handa itong kalimutan ang lahat kapalit ng pakikipagtulungan ni Yua. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong, ngunit ang tanging nasambit niya ay, bakit ka? Napapikit siya saglit, at saka unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang kasagutan. Napagtanto niya ang malalim na rason sa likod ng lahat. Aniya sa kanyang isipan, tama. Hindi malulutas ng aking kamatayan ang lahat. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon at makikipagtulungan kay Hajan, wala itong magagawa kundi ipagbigay alam ang lahat sa Divine Cult. At kung mangyari iyon, magpapadala ng hukbo ang Divine Cult at magiging delikado ang kanilang kalagayan, wala silang magagawa dahil siguradong yun na ang kanilang magiging katapusan. Nang maunawaan ang sitwasyon, napagtanto ni Jong Risan na ang alok ni Hajan ay ang tanging paraan upang iligtas ang kanyang angkan at maiwasan ang mas mabigat pang kapahamakan. Habang nakatingin kay Hajan, marahang lumapit si Jong Risan, buo ang pasya sa kanyang mga mata, at tinanggap ang kamay ng Inspector General. Ito ang tanda ng kanilang alyansa at ang kapangakuhan na magtulungan sa kabila ng kanilang mapait na simula. Habang nagkakamayan ang dalawa, pinahayag ni Jong Risan ang kanyang resolusyon at determinasyon, tutulungan kita at patutunayan ko ang aking katapatan sa Divine Cult. Sa pagkakataong ito ay sumili na ang ngiti sa mukha ni Hajan, at sinabi niya, hindi namin malilimutan ang iyong kabaitan sa pagtulong sa amin. Samantala, sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult ay nagsasanay ang ikalimang batang Panginoon na si Ju Soyun. Mahigpit ang kanyang pagsasanay at gamit ang kanyang espada, nahiwa ang mga malalaking bato sa kanyang harapan. Napahinto siya nang may biglang pumalakpak at nagsalita mula sa likod niya, ang galing mo. Kahanga-hanga ang ipinakita mo. Ito ay si Ho Yosong, ang General Strategist ng Divine Cult, na lumabas mula sa isang karwahe. Patuloy niyang pinuri si Ju Soyun, wala man akong masyadong alam sa martial arts, pero mukhang may ginawa kang isang bagong estilo. Kahanga-hanga ito para sa iyong edad. Napalingon si Ju Soyun, at nagtanong, bakit ka na parito? Iniabot ni Ho Yosong ang isang piraso ng papel sa kanya, aniya, may dala akong mensahe para sa iyo. Kamakailan, nakikialam sa mga operasyon natin ang Iron Horse Room. Kadalasan, pinapahawak ko ang ganitong sitwasyon sa naaangkop na sangay natin, ngunit nakatanggap kami ng ulat na may puwersang tiyak na nagpo-protekta sa kanila. Nang tanungin ni Ju Soyun kung sino ito, sumagot si Ho Yosong, sa tingin ko maaaring ang Sword Palace iyon. Napayuko naman si Ju Soyun, mababakas ang kalungkutan sa kanyang mukha. Sabi niya, hindi ba pwedeng iba na lang ang ipadala mo? Kulang pa ang oras ko sa pagsasanay. Kahapon din, kalahating araw lang ako nakapagsanay Ngunit sabi ni Ho Yosong, tagapaghatid lang ako ng mensahe. Wala akong kapangyarihang baguhin ang desisyon ng nakatataas. Napapikit si Ho Yosong at napaisip, ang ikalimang batang Panginoon na si Ju Soyun, sa lahat ng mga disipulo, siya talaga ang pinakamagaling at pinakatalentado, kaya lang bata pa siya. Maya-maya ay nagsalita siya, bagamat limitado ang aking kaalaman sa martial arts, pero bihasa ako sa mga kalakaran sa mundo. Kaya naman may sasabihin ako sa iyo. Kung wala kang hinahanap mula sa pagsasanay mo ng mag-isa dito, hindi ka dapat ma-obses ng sobra sa salitang pagsasanay. Nagugulumihanan namang tanong ni Ju Soyun, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Ho Yosong, hindi mo pa ba naririnig ang kasabihang ito? Ang kalabisan ay lumilikha lamang ng distansya. Kaya pagdating dito, tunay ngang kahanga-hanga ang ikatlong batang Panginoon. Hindi man niya maunawaan ang sinasabi ng General Strategist, nagpatuloy sa pakikinig si Ju Soyun. Hindi kailanman nakaligtaan ng ikatlong batang Panginoon ang kanyang araw-araw na pagsasanay, at buong puso niyang isinasakatuparan ang mga misyong iniatas sa kanya. Kahit sa mga panahon kung kailan hindi siya makapaglaan ng oras para magsanay,
hindi siya kailanman nadismaya. Sa halip, gumagawa siya ng mga estratehiya kasabay ng kanyang mga misyon at masigasig na hinaharap ang kanyang mga kalaban. Kapag kinailangan niyang gumamit ng martial arts sa isang sitwasyon, kumikilos siya ng walang takot. Ngunit kung kailangan naman ng matalinong estratehiya, umiiwas siya sa karahasan. Ngumiti si Ho Yosong kay Ju Soyun at nagpatuloy sa pagbibigay ng kanyang payo. Naniniwala ako na ang ganitong mga karanasan ay nakakapag-ambag sa tunay na pagkatuto. Maaari kang magkulong sa loob ng aklatan at magbasa ng libo-libong libro, ngunit madaragdagan lamang ang iyong kaalaman at hindi karunungan. Sa tingin ko ito ang dahilan kung paano naging ganoon kalakas ang ikatlong batang Panginoon. Ngunit hindi sumagot si Ju Soyun, at nagtanong lamang, pwede na ba akong bumalik sa pagsasanay kung tapos ka ng magsalita? Bigla namang natawa si Ho Yosong at nagpaumanhin, ay, pasensya na nasayang ko ang oras mo. Baka hindi nga kapaki-pakinabang ang payo ko. Huwag mo na lang itong seryosohin. Sige, aalis na ako. Saka siya kumari pa ng takbo pabalik sa karwahe. Nang tumalikod si Ju Soyun, bigla siyang napaisip, bakit niya biglang pinuri ang ikatlong batang Panginoon at saka umalis ng ganun. Ngunit mabilis niya rin itong binaliwala, at saka siya nagpatuloy sa pagsasanay. Naisip naman ni Ho Yosong habang papalayo, sana'y nakapagbigay iyon sa kanya ng motibasyon. Ano't ano paman, kumusta naman kaya ngayon ang aming Inspector General? Napatigil siya sa paglalakad at naisip niya, kumpiyansa akong malalampasan niya ang mga panganib na dala ng Joksa family gamit ang karunungan. Sa tingin ko, makakaya rin niyang pamahalaan ang Gogyong family, ngunit kung magiging mas madali o mas mahirap ito ay nakadepende sa iyong pananaw. Ngunit paano naman kaya ang Combat King Demonic Clan? Ang ibinabang utos sa kanya ay hindi para inspeksyonin sila kundi para tuluyan silang pabagsakin. Alam ni Ho Yosong na sa kasalukuyan, ang ikatlong batang Panginoon ang disipulo na pinakahinahangaan ngayon ng lahat kabilang na ng Demon Lord, ngunit hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ng buo. Kaya sinusubukan niyang isipin kung ano kaya ang tunay na intensyon at plano ng Demon Lord sa kanya. Naisip niya, maaaring nais ng Demon Lord na subukan ang katapatan ng ikatlong batang Panginoon higit pa sa misyon na ayusin ang pamamahala at pagkaisahin ang Divine Cult. O baka naman mali lang ako ng pagkakaintindi. Pagdating ng gabi, nakarating na ang kampo ni Hajen kasama ang Gogyong family sa teritoryo ng target na angkan. Tahimik at maingat silang nagmamasid sa mga anino ng kabundukan, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nag-uusap malapit sa bangin sina Jong Risan at Hajen kasama si Goldie. Sabi ni Jong Risan, nakapasok na tayo sa teritoryo nila ngayon. Ano ang susunod nating galaw? Direktang sabi ni Hajen, papasukin natin sila. Tanong ni Jong Risan, kailan? Napangiti naman si Hajen, at matalanhagang sumagot, pinakamasaya ang pista kapag gabi. Nilingan niya si Jong Risan at sinabi, tara na. Nang makalakad papalayo si Hajen, naiwan ang nagugulumihanang si Jong Risan, at naisip na lamang niya, hey, ang ikatlong batang Panginoon. Sobrang hirap niyang basahin. Di mapigil ang pagnilaya ni Jong Risan ang kanyang analisayon ukol sa pagkatao at kalidad ng trabaho at talino ng batang Panginoon. Sabi niya sa sarili, ang aura ng chi na ipinalabas niya sa Plain Village Valley ng Mount Heng ay talagang kamangha-mangha. Ngunit ang mga pananaw na kanyang ibinahagi habang kami ay naglalakbay papunta rito ay dekalibre tulad ng sa leader ng Divine Cult. Saktong-sakto ang pagtansya niya kung paano kikilos ang mga puwersa ng Gogyong family matapos isaalang-alang ang impluensya at deployment ng mga tauhan ng Combat King Demonic Clan. Kahanga-hanga ang kanyang martial arts at kakayahan sa pagbuo ng mga taktika, ngunit walang katumbas ang kanyang kakayahan sa pag-aambush. Ngunit, nakakagulat na hindi siya pamilyar sa ibang aspeto. Naalala niya ang kanilang pag-uusap kanina kung saan tila clueless ang batang Panginoon, na inosenteng nagtanong, ha? Anong business ang tinutukoy mo? Nagnenegosyo ba ang 7 pamilya ng Demon Cult?
Naisip tuloy ni Jong Risan, maaari siyang maging mukha ng isang organisasyon pagdating sa martial prowess, ngunit hindi sa pamumuno. Hayes, kakaibang tao, talaga bang mapagkakatiwalaan siya? Di nagtagal ay narating din nila ang tarangkahan ng Combat King Demonic Clan. Ngunit umalangaw ang malakas at galit na boses ni Yui Hangdrayan. Hindi siya makapaniwala sa ginawang pagharang ng tauhan ng angkan. Bulalas niya, ano? Inaasahan mo ba na hintayin pa naming matapos ang pagsasanay ng Patriarch? Anong klase? Lumakas ang tensyon sa paligid dahil sa kanyang pagkapikan, na masasabing makatwiran naman. Samantala loob ng bakuran, makikita ang Patriarch na si Cho Kuang, nakasubsob sa kanyang matinding pagsasanay. Parang walang pakialam sa tensyong nagaganap sa labas ng kanyang tahanan, nakatuon siya sa bawat galaw at paghinga, sa kanyang sariling mundo. Iritang-irita si Yui Hangdrayan at muling sumigaw, nandito lang naman ang Inspector General mula sa Divine Cult. Di ba dapat nagkukumahog kayong salubungin at batiin siya, kahit pa anong ginagawa nyo, kumakain ka man o may kasamang babae sa kama? Lahat ng nasa paligid ay nakaabang sa magiging aksyon ng tauhang ito. Ngunit nanatiling matatag ang tauhan at tumugon ng walang bakas ng takot at kompormiso. Kunot-noo siyang nagsalita, walang makakagambala sa pagsasanay ng Patriarch. Kahit pa ang Demon Lord mismo ay dumating, magpapatuloy pa rin siya. Bagamat nakakairita, hindi matatawaran ang katapatan at pagsunod ng tauhang ito. Gayunpaman, hindi makapaniwala ang kampo ni Hajan sa kanyang sinabi, na tila ipinapahiwatig na napakataas naman yata ng tingin ng Patriarch na ito sa kanyang sarili kung pati sa Demon Lord ay hindi niya babaliin ang kanyang pagsasanay. Ito ay tahasang pagpapakita ng kawalang galang. Kaya naman lalong nena si Yui Hangdrayan, ano? Nawawala na ba siya sa tamang pag-iisip? Samantala, tahimik lamang na nag-oobserba si Hajan. Sa pagkakataong ito, si Jong Risan naman ang humarap sa kanya, at sinabi, mauunawaan ko kung ako lang ang nagpunta rito, dahil ako ay kapwa pinuno mula sa isa sa 7 pamilya, pero siya ang Inspector General na ipinadala ng Demon Lord mismo. Ngunit ganun pa rin ang sagot ng tauhan, aniya, hindi ko na yan problema. Basta ang alam ko lang ay hindi tumitigil ang Patriarch sa kanyang pagsasanay para sa kahit ano. Matalim na ang titig ni Jong Risan, halatang nagpipigil, ngunit pinili niya pa ring subukan na magpaliwanag sa tauhan, alam ko kung anong klaseng tao siya, pero hindi niya dapat ginagawa ito. Ito ay kawalan ng paggalang sa Inspector General. Sabi naman ng tauhan, sumusunod lang ho kami sa mga utos ng Patriarch. Sa pagkakataong ito ay iniangat na ni Hajan ang kanyang Dragon Scale Blade at nagpakawala ng matinding enerhiya. Sa wakas ay nagsalita na siya, hayaan mo na, Patriarch ng Gogyong family. Hindi mo na sila kailangang kumbansihin o ano paman. Actually, mas mabuti pa ang ganito. Gusto ko ng dumiretso, alam mo namang ayaw ko ng paligoy-ligoy. Nagsimulang maglakad si Hajan patungo sa tarangkahan. Nang makalapit sa tauhan na humaharang sa kanila, tinanong niya ito, anong pangalan mo? Sagot naman niya, Choyang. Sabi ni Hajan, okay. Masipag kang magtrabaho, ha? Sa kabila ng compliment na binigay sa kanya, napuno siya ng takot at pangamba, nanginginig ngunit di makaalis sa kinatatayuan, nang maramdaman niya ang biglang pagbagso ng demonic energy mula sa katawan ni Hajan. Nauutol niyang tanong, anong ginagawa mo? Biglang tumalong ng pagkataas si Hajan, nilampasan si Choyang at ang tarangkahan, at sa isang iglap ay nakatapak na siya sa loob ng bakuran, sa mismong kinaroroonan Patriarch. Sumalubong sa kanya ang kamao ni Cho Kuang na 1 pulgada na lamang ang layo mula sa kanyang mukha. Nagsalita si Cho Kuang, ang tapang mo naman. Bigla kang pumasok sa training hall, kung saan nagsasanay ang Patriarch ng Combat King Demonic Clan. Kung hindi ako nakapagpigil, patay ka na sana ngayon. Hindi naman natinag si Hajan, at nakangising sinabi, mukhang alam mo naman pala na dumating kami rito. Hanggang kailan mo planong manatiling ganyan?
Sumagot ang paisang si Cho Kwang, hanggang sa gusto ko. Kaya maghintay ka hanggang sa matapos ako sa aking pagsasanay. Tumawa si Hajan, may halong panunuya at pang-uudyok, bagay na kinairita naman ni Cho Kwang. Tanong niya, tumawa ka ba? Sagot naman ni Hajan, ang paggamit ng pagsasanay bilang dahilan upang tanggihan ang inspeksyon ay talaga namang katawa-tawa. Kaya paano ako hindi matatawa? Di makapaniwala si Cho Kwang sa narinig na pang-iinsulto sa kanya. Dagdag ni Hajan, narinig ko na ang Combat King Demonic Clan ang may pinakamagahusay na Blood Shi, ngunit tila nagkakamali lang mga tao at inakala nilang Blood Shi ang lubos na kapusukan. Sagot naman ni Cho Kwang, isa ka lang bata. Mukhang umakyat na sa ulo mo ang bagong titulo ng Inspector General. Nakapanggigilalas ang iyong kay-abangan, wala akong masabi. Ngumisi muli si Hajan, ngunit madilim ang kanyang ngiti, kasabay ng bigat ng aurang bumabalot sa kanya. Sabi niya, ngayon ko nauunawaan kung bakit ipinag-utos ng mga nakatataas na pabagsakin ang inyong angkan. Nanlaki ang mata ni Cho Kwang sa gulat nang marinig ang sinabi ni Hajan. Nauutol niyang tanong, papapabagsakin. Ano ang ibig mong sabihin? Humigpit ang pagkakahawak ni Hajan sa dalang espada at mapanuyang nagpatuloy, handa sana akong bigyang linaw ang iyong mga pagdududa kung nakipag-usap ka lang sana sa akin ng maayos. Sayang naman, naikuyong ni Cho Kwang ang kanyang palad at galit na nanghihingi ng eksplanasyon. Bulalas niya, hoy bastardo ka. Magpaliwanag ka ngayon din. Wala nang kailangang pag-uusap pa. Tapos na ang inspeksyon. Sigaw ni Hajan, sabay mabilis na humiwas sa hangin gamit ang Dragon Blade Scale, saka kumawala ang isang malakas na wave ng enerhiya na bumasag sa anumang nadaanan nito. Mabilis namang nakatalon palayo si Cho Kwang kaya nakaiwas dito. Sagot niya, tumahimik ka. Sino ang mangangahas na pabagsakin ang aking angkan? Hindi pa rin siya naniniwala sa sinabi ni Hajan. Maya-maya ay nag-utos si Hajan sa mga kasamahan. Squad Leader Yui at Patriarch. Tawagin niyo agad ang ating mga puwersa at umatake ng walang pag-aatubili. Napangisi si Yui Hungarian nang matanggap ang utos ng batang Panginoon, hindi maitago ang kanyang kasabikan sa paparating na bakbakan. Sa kislap ng kanyang mga mata, mababanaag ang pananabik na gamitin sa aktwal na labanan ang bago niyang sandata, na mistulang naghihintay na makatikim ng dugo sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon na natambak. Gayun din ang Patriarch ng Gogyong ay handa ng tumalima at sumugod kasama ang Seeking Guards. Samilaw ang isang nakakasindak ng ngiti kay Hajan, at saka sinabi sa kanyang mga tauhan, maaari ninyong patayin ang sinumang lalaban. Malamig ang kanyang utos at walang pag-aalinlangan. Lubos na ikinagulat ni Cho Kwang ang mabilis na takbo ng mga pangyayari, at halos maestatwa siya sa kinatatayuan, walang kaalam-alam sa dahilan sa likod ng utos. Isang salita na lamang ang nabulalas niya. Ano? Ang pagiging kalmado ng kanyang pagsasanay ay agad napalitan ng tensyon at kaba, tila sinasakmal ng di matukoy na pangamba habang iniisip kung papaanong haharapin ang bigat ng paparating na puwersa na may layuning tumapos sa kanila. Sa malademonyong ngiti at nanlilisik na mga mata, muling hinarap ni Hajan si Cho Kwang, ang kanyang buhok na nagwawagayway sa bagzo ng kanyang malupit na enerhiya. Sa mabagsik na tono, sinabi niya, dahil kanina mo pa ipinagyayabang yang pagsasanay mo o kung anuman, mukhang nangangati ka ng makipaglaban. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na laban. Tingnan natin kung saan nanggagaling ang kaiabangan mo. Sa pagbigkas ng mga salitang iyon, ramdam ang bagzo ng malupit na hamon na nagpagising sa bawat himaymay ng lakas at pagka-agresibo ng bawat nasa paligid. Ang hangin ay tila bumibigat sa pagkapuno ng enerhiya, at ang galit na titig ni Hajan ay parang patalim na nakatanim sa kalooban ni Cho Kwang, na ngayon ay naiipit sa kanyang sariling mapagmalaking pananaw laban sa mas malaking puwersa sa kanyang harapan. Nabuksan ang matinding enerhiya na itinatago ni Hajan, handang isakatuparan ang utos na tuluyang pabagsakin ang pamilya ni Cho Kwang.
Abangan ang mga detalye ng kanilang paglalaban sa susunod na kabanata.